righteousness of God in Christ Jesus. I have been blood-bought. I have been washed by the blood. I have been redeemed by the precious blood of Jesus. Malinis na ako. Santo ako. Amen? Made holy in Christ Jesus. Amen po ba? What is important is, do you believe in Jesus? And all this benefit is yours. Now, ready for the book of nakakalam. Corinthians. Ayan. So, Corinthians. So, this we call it the book of Corinthians, but it's actually an epistle. Ano ba ibig sabihin ng epistle? It's a letter. Liham po ito ni Paul, no? And it is to the church in Corinth. So, yung mga tao doon, ang tawag doon, Corinthians, no? Naalala ko nung kabataan namin, lagi kami nasa Corinthian Garden. Sino nakakaalam ng Corinthian Garden? At alam nyo, medyo Christian na ako doon, kaya lang hindi pa ako renewed doon eh. So, may party-party pa kami doon. Doon kami lagi nagpa-party. May alam na ako, sabi ko, kaya pala Corinthians itong lugar na to. Kasi doon natuto yung mga kabataan uminom, magsigarilyo. Talagang Corinthians, malalaman. Mga puro ginagawa ng mundo, doon po ginagawa. At doon natutunan ng maraming kaidaran ko. Ang mga gawain ng hindi dapat. Ayan. So, this is a letter of correction, many say, but you will also see the gospel of grace. How Paul applied grace, no? Dito sa mga taga-Korinto na talaga namang napakalaman. So fleshy. Ayan. So 1 Corinthians would deal with some problems. And ang unang problemang dinil niya is on division. Pero bukod doon, meron ding about sexual immorality. Yun po ang mga problema sa Corinthians. Ano pa? Idol worship. Ano pa? Yung pag-aaway-away, hindi nagkakasundo. So, ang dami pong dinil ni Paul, but only by the grace of God. Makikita nyo, maski matindi na yung mga pagkakasala, biyaya pa rin. Magugulat po kayo kay Paul, okay? So, paano ba nalaman ni Paul ito? He was in Ephesus, pero may na-meet siya doon mga tao from the household of Chloe, okay? And the report came to him through these people. At ang report nila ay hindi maganda. Ang report nila ay kung anong nangyayari sa Corinthians, no? Kung saan puro sexual immorality, kung saan meron pang sumasama sa prostitute. Mga believers, ha? Pero sumasama pa sa prostitute at nag-worship pa minsan sa temple of, temple of Athena yata yun. Not Athena, but Venus, okay? Or si Aphrodite, okay? So, this report came from the household of Chloe. Sino po si Chloe? Chloe is another female pastor. Alright? So, bukod kay Priscilla, natutunan natin last week, meron ding tinatawag na believer na ang pangalan niya ay Chloe, and she is also a female pastor. At doon sa household niya, household of faith niya, doon po nanggaling yung report na karating po kay Paul. Kaya po, Paul wrote a letter to the Corinthians. Okay? So, let us start this. And he introduces himself first. Nag-i-introduce lang si Paul, no? In 1 Corinthians 1:1, it says here, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes, our brother. Ayan. So yan po ang intro niya sa sarili niya. Now, what does apostle mean? Apostle simply means an ambassador. Someone who is sent. No? Hindi siya taga ron, pero pinadala siya doon. Alright? Pinadala siya on behalf of Jesus Christ to the world and yes, to the church. To the churches, even to us today. So si Paul po was a special ambassador. And kaya po nag-i-introduce si Paul ng ganito, that Paul, sabi ni Paul, I am called to be an apostle. Alright? Kaya niya po ini-introduce ang sarili niyang ganon, kasi hindi po siya ina-appreciate ng Corinthians. Hindi po siya ina-appreciate ng church in Corinth. So he had to put some words to describe himself. Sabi niya, I am called. Tinawag ako.
Hindi naman ako basta-basta tumayo lang, sabi niya. Tinawag ako. Nino? Tinawag ako to be an apostle. Yan po ang binigay sa kanya ni Jesus of Jesus Christ at kalooban ito ng Diyos by the will of God. Now, bakit po mababa ang tingin sa kanya ng mga taga-Korinto? The reason is he is not part of the 12. The 12 apostles, yung original. Kaya tingin nila sa kay Paul, sino ka ba? Diba? So alam niyo naman, ang Corinthians nga, hindi masyado pa maayos, hindi pa renewed ang kanilang kaisipan. Kaya ganun na lang ang tingin nila kay Paul. Kaya si Paul nagpakilala ng mahusay. Sabi niya, I am called to be an apostle of Jesus Christ by the will of God. Kalooban to ng Diyos. Hindi ko lang to kalooban to ng Diyos. Okay? So that's it. As short as that was Paul's introduction of himself. So, dito pa lamang po, may makukuha na tayo, nakaturuan, no? Ano po yon? As long as you know that you are called by Jesus Christ and that it is by the will of God, then be confident. Sabi mo sa katabi mo, be confident. Right? Lahat tayo tinawag ng Panginoon, depende na lang yan sa grace gift mo na ibibigay. Malalaman mo kung ano ka ba, leader ka ba? Ikaw ba ay teacher? Ikaw ba ay encourager? Ikaw ba ay giver? Ikaw ba ay mapagbigay ng mercy? Alright? So, iba-iba po tayo. Iba po, itinawag din mga pastor. Hindi natin alam. Baka may tinawag ditong evangelist. Alright? So, as long as you know that you are called by Jesus Christ, by the will of God, then be confident. Sabi mo ulit sa katabi mo, be confident. Alright? And the only confidence you need is your confidence in Christ. Hindi confidence sa tao. Mahirap gawin ang kalooban ng Diyos kung approval mo ay hinahanap mo sa tao. Amen? Do not seek your approval from men. Mahihirapan ka. Ang daming tao, paano mo makukuha lahat ng approval nila? Amen? So sa inyo, siguro ngayon, iba sa inyo, gusto ko si pastora magturo. Yung iba naman, okay lang, hindi ko siya masyado type. O, di ba? Okay lang yun. Ganun talaga. But hindi ko natitignan yung approval nyo, kundi I know I am called by God. I know the Lord by His will. E tinawag niya ako dito. I only stand by that confidence, not by the confidence that I get from people. Amen po ba? So, mga SOL students, mga graduates, mga members, your confidence is in Christ, not in the approval of men. Amen? Praise God. So yun po ang pinaalam ni Paul. Ito ay kalooban ng Diyos para sa akin. Ako'y tinawag ni Kristo. Tapos na. Amen po ba? So, yung iba kasi nung time na yon, sikat si Apollos. No? Si Apollos po ay tinuruan ni Priscilla and Aquila. Laking household yan ni Priscilla and Aquila. At magaling po siya magturo. Sa nako-compare sila. Mas gusto ko si Apollo. Sabi naman iba, gusto ko si Paul. Alright? You know, sabi ko nga, hindi naman si Apollos at si Paul ang napako para sa atin. Si Kristo Jesus. Amen po ba? So hindi tayo yung pumapanig kung saan-saan. Dito nga po sa church, minsan may nagsabi sa akin, Pastora, kaya doon hindi siya uma-attend kasi namimiss niya si Pastor Mike. Sabi ko, mas lalo na ako. Mas miss ko si Pastor Mike. Kaya lang, sabi ko, medyo parang lang yan, excuse lang yan. Kasi hindi naman po yung pastor ang pinupunta nyo rito. Amen? Wag pupunta kayo dito dahil sa akin. Pumupunta kayo dahil kay Kristo Jesus. Amen? This is the reason why we're here. Kung ako lang po magsasalita at mensahe ko lang, sayang lang oras nyo. Pero dahil po galing tayo sa salita ng Diyos, biyaya ng Diyos ang pinaalam sa atin, amen, then this is worth your time. You came here not because of the preacher, alright? You came here because of Jesus Christ. Amen? Praise God. So, of course, I understand may mga preference tayo, di ba? Sabi ko nga, ako namimiss you si Pastor Mike. Praise God, andyan na si Zach. Happy birthday, Zach. Okay? So, andyan naman si Zach, no? Pero, sabi nila, kasi si Pastor Mike yung,
Ganon, medyo ganon dating niya. Hindi Hulk basta ganon siya, strong siya sa mga hindi nakakilala. Eh si Pastora, sweetie, totoo. Yun talaga ako, sweetie, very loving, very gracious. Yun talaga ako. I cannot be like Joyce Meyer. At kayo rin po, kung kayo po may hinahangaan, you cannot be yung katulad nun. Listen to me, be yourself. Kasi kayo ang tinawag ni Lord. Hindi si Joyce Meyer. Tinawag si Joyce Meyer sa ibang lugar. Pero kayo ang tinawag for such a time as this. Be confident in that sa pagkatawag sa inyo. Amen? Kasi kung gagayahan nyo naman yung tao, siguro for a while magagaya nyo. Pero pag tagal, lalabas din yung own personality nyo. And God loves your personality. Amen? He will use that personality to reach out to people who wants to hear the gospel. Amen? So sabi mo ulit sa katabi mo, be confident in Christ. Okay. At tayo mga nakikinig naman, pag may nakikinig sa preacher, no? Wag din yung personality lang nila ang tignan nyo, kundi yung grace gift nila. Di ba? Kasi iba-iba po ako nagtuturo. Pag si Pastor June, talagang medyo heavy, di ba? Kasi ang rank ko niyan, apostle eh. Pag si Pastora Rema naman, prophecy yan. No? So maghahanap kayo dyan ng something that will speak to you. And then what else? Pastor Ronnie naman, evangelist. Kaya laging fiery yun eh. Di ba? Fiery palagi yung pag nagturo. Iba-iba po kami. Ako naman po more of a teacher. So huwag niyong hanapin dun sa nagsasalita ang wala sa kanila. Because you will be disappointed. But if you know what their grace gift is, mas marami po kayong matatanggap sa kanila. Amen po ba? Iba-iba po yan. And what we need to do is receive them as a messenger from God. Alright? So, nagpakilala na po si Paul. Sino naman to? Si Sosthenes. Ayan. Si Sosthenes ay hindi po hindi, joke lang. Hindi siya Siya po he's actually first named in the book of Acts. Acts 18. He's actually a ruler of a synagogue. Hudyo siya. Alright? Kaya lang, may nangyari po. Hindi siya talaga naniniwala kay Paul. Kaya lang, itong si Sosthenes, ruler of a synagogue, alam niyo yung synagogue? Synagogue is where Jews meet together. It's a place. Doon sila nag-worship, doon sila nakikinig ng salita ng Diyos. Now, pinayagan ni Sosthenes magturo si Paul. Kasi siya yung ruler. Nagalit yung mga Hudyo kay Paul. Alam niyo nangyari? Binugbog si Sosthenes dahil kay Paul. He received a beating because he allowed Paul to preach. Now, that's the first beginning of Sosthenes, pero ngayon, sa liham po ni Paul, makikita natin, siya ang pen man. Siya ang tagasulat ni Paul. Remember, Paul was in chains. Hindi siya makakapagsulat. Kaya si Sosthenes po ang tagasulat niya. So from being a Jew, now he is the penman of Paul. Siya po ang nagsulat ng Corinthians under the dictation of Paul. Okay? Malinaw na po? So yan po si Sosthenes. Ito po ang pinadikta ni Paul kay Sosthenes. 1 Corinthians 1:2. To the church of God. Sino kausap niya? Corinthians. Okay? To the church of God which is at Corinth. To those who are sanctified in Christ. Sabihin natin lahat, sanctified in Christ. Called to be saints. Sabihin natin lahat, called to be saints. Now, if you're going to read your Bibles, pag may hawak kayong Bible nyo, yung pong words na to be, kita nyo po, called to be saints, ay italicized. Pag sinabing italicized, yung nakatagilid siyang ganyan. Okay. Ibig sabihin, sa original wala yon. So, ang totoo niyan, called saints. Hindi to be pa lang, kundi saints na yung mga yan. So, Corinthians, kayo ay sanctified or made holy. Kayo ay mga santo. Sabihin natin lahat, santo. With all who in every place call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and yours. Okay? So may makikita kayo dito. Si Paul, kaya niya sinulatan ng mga Corinthians dahil sa mga daming problema nangyayari dito. Sexual immorality,
away-away. Pero tingnan niyo naman ang intro ni Paul, to the church of God. Hindi niya sinabing, to the church of Satan. Kayo talaga, mga suwail kayo. Hindi niya sinabing, to those who are sinful. Ang sinabi pa rin niya, to those who are sanctified. Ano yung sabihin na sanctified? Made holy. Alright? Siguro, habang nagsusulat si Sosthenes, tama ba ito sinusulat mo, Paul? Kilala natin kung sino itong mga to. Mga nag-aaway to. Divided sila, Paul. Alright? Sabi ni Paul, called saints. Lalo nagulat siguro si Sosthenes. Sabi niya, called saints. At kasama natin yung mga yan, no? Sabi niya, in every place, call on the name of Jesus Christ, our Lord. Both theirs and ours. So, nagpapakita si Paul ng unity. We are in unity with Jesus Christ. Okay? Now, we all know everyone who calls on the name of Jesus is saved. Amen po ba? Have you called on the name of Jesus? Lahat po ba tinawag ng Panginoon si Jesus? Amen? If you call on the name of Jesus, you are saved. Amen? Sabihin natin lahat, Lord Jesus Christ, I believe in you. You are my Savior. I believe you died for my sins. You paid for my sins. I believe in you, my Lord Jesus. If you said that, coming from your heart, you are saved. Amen po ba? So lahat ng tumatawag kay Kristo ay ligtas. Hindi lang po ligtas, sanctified. Ano yung sabihin ng sanctified? Means made holy. Sabihin natin lahat, made holy. And you're also called a saint. Sabihin mo sa katabi mo, I'm a saint. Alright? So lahat po, automatic po yan. Basta po kayo ay tumanggap kay Kristo Jesus. Alright? Kayo po ay banal na, santo na. Buhay ka pa, santo ka na. Amen? Amen po ba? Kasi sa ibang reliyon, kailangan mamatay ka muna. Tapos after 100 years, ipoproclaim kang santo. Tayo po, dahil namatay si Kristo, kasama tayong namatay ni Kristo at nabuhay muli, santo ka na. Amen! Come on, bless the Lord. You are a saint. Alright? So, makikita nyo, totoo ba yan, pastora? Yes. Kausap niya ang Corinthians, mga buhayan. At ang tawag niya sa kanila, santo. Kayong mga santo sa Korinto. Diba? Alright. So, yun po maganda. Kaya FCI, kayo yung mga buhay na santo. Amen po ba? Alright? So, when you believe in Christ, tatlong bagay, 3S ang nakita natin dito. You are, number 1, saved. Sabihin natin saved. Sanctified. A saint. Yan, tatlong bagay po yan. So, sabi po dito ni Paul, mga saints daw ang taga-Corinth. Siguro sabi ng iba, mababait siguro itong mga to. Tinawag na saint eh. Hindi. Hindi sila mababait. So, Corinth again is a place. Corinthians are the people. Parang imus. Ang tawag sa atin ay Imusenyos. Akala ko Imusenians. Imusenyos pala. Imusenyos. Alright? And sabi nila, ng mga preacher na Amerikano, Corinth is like Las Vegas. It's like San Francisco and New York on steroids. Ano yung sabihin na? Alam niyo yung steroids? Sino dito nag-bodybuild? Pag nagba-bodybuild, nagpapalaki ng muscle. Pero kung gusto mo napakalaki niyan, magsi-steroids ka ngayon. So either by injection or something na iniinom, yun po ang steroids. So ibig sabihin, ang Corinth po or Corinthians, alright, ay parang Las Vegas times 3. Parang New York times 5. Ganyan po. Ibig sabihin, matindi sa lugar na ito. Okay? So matindi, meaning very rich place, very rich people, but they live very carnal and very immoral. Napaka-immoral nila. Pero believers ha? Believers. Ano nangyari? Kasi sila yung mga unang Gentiles. Hindi pa nila nare-renew ang kanilang kaisipan. Kaya sabi ni Paul, susulatan ko sila. And then, nandun po sa Corinth,
kung saan napaka-prestigious ng place, no? Doon po ginaganap yung Olympics. Alam niyo po ba yung Olympics na hanggang ngayon meron tayo? Actually originated there. Okay? Dito po ginaganap ang Olympics. And the Temple of Aphrodite. Kilala niyo si Aphrodite? Or Temple of Venus, no? Was there. So siya po ay Diyos-Diyosan. And alam niyo po ba kung sino mga priest noon ng Temple of Aphrodite? They are prostitutes. Their priestess are prostitutes. And you can just imagine how they worship Aphrodite. Okay? So if you have worship priests as prostitutes, then that's how they worship Aphrodite. Okay? And that's important to note na ito po ang dinidil ni Paul, sexual immorality. Why? Because even today, even in the church, not only in the world, but even in the church, sexual immorality still is happening. Okay? So, alam na natin kung anong klaseng mga tao ang nakatira sa Corinth. No? At pag nalaman natin kung paano dinil ni Paul ang mga tao sa Corinto, ting! Malalaman mo na rin kung paano i-deal ang mga believers ngayon na nasa sexual immorality din, na nasa division din, na nasa pag-aaway din. Malalaman mo na kung paano i-deal ang mga taong ito. Tingnan natin kung paano si Paul. Okay? So again, ang bungad ni Paul, saints, sanctified ones. Right? To those who are sanctified in Christ Jesus. Hindi niya sinabing kayong mga pasaway. Alam niyo namang mali yan, ginawa niyo pa rin. Hindi ho ganun. Nakakagulat, ano? Alright? Kayong mga arrogante kayo, away kayo ng away. Hindi po ganon. Ang sabi niya, to those who are sanctified, kayong mga ginawang banal na sa kay Kristo Jesus, mga tinawag na santo, at lahat in every place, call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So magtataka kayo, Paul, di ba this is a letter of correction? Bakit naman ganyan ang bungad mo? Hindi mo ba alam? Alam ni Paul kung sino kausap niya. Alam niya, kaya nga siya sumulat, kasi i-correct niya itong mga tao. But how? By grace. Sabihin natin lahat, by grace. Grace na naman. Yes. By grace. Okay? So, tandaan po natin, Paul called them saints based on their faith in Jesus Christ. You are called a saint based on your faith in Jesus Christ, not based on your performance. Amen! Wala na nag-amen. There's a very big point here. Very big point. We are not called saints based on our performance. The moment you receive Jesus, you're already called a saint. Eh paano kung nagsusugal ka pa? Hindi ka na saint? It's not based on your performance. It's based on your faith in Jesus Christ. Kay buti ng ating Diyos. You've been made holy on day one, on the moment that you receive Jesus as Lord and as Savior. Kay buti ng ating Diyos. Amen? Praise God. So, it's not based on performance. Kaya, safe si Paul. Tinawag pa rin niyang mga saints. Alright? They are sanctified, made holy, because they believe in the Lord Jesus Christ. And based on the promise of God that they are made holy regardless of their outer performance, regardless of their conduct. Well, you can testify to that. Hanggang ngayon naman, meron iba sa atin, meron pang tagilid ang conduct. Amen po ba? But you're a saint. Sabi mo sa katabi mo, you're a saint. As long as you believe in the Lord Jesus Christ, you're a saint. Kailangan mo ng tagapagligtas talaga. Thank you, Lord. Hindi perfect ang buhay ko, hindi perfect ang conduct natin, pero praise God, we have a perfect and loving God. Amazing God.
Salamat sa Diyos. Kasi kung nakabase yan sa performance nyo, walang tatawaging saint dito. Can you agree? Amen. Diba? Alam na natin yan. Pero praise be to God. Kaya ang kaluwalhatian, ang lahat ng papuri, pupunta talaga sa Diyos. Wala talaga sa'yo. Kaya salamat sa iyo, aking Diyos. Bagamat ganito ako, bagamat hindi pa ayos ang aking ugali, may nagagawa pa akong mali, di ba? You can say that. Tinatawag mo akong nilinis na ng dugo ni Kristo. Tinatawag mo akong banal. Tinatawag mo akong santo. Bakit? Dahil nanampalataya ako sa iyo. Amen? Beautiful Savior. Kaya mai-impress tayo talaga sa kabutihan ng ating Diyos. Alam nyo, dito minsan natitisod ang ilang believers. Ano? Grace na naman? Pastora, may mali na ang ginagawa. Dapat yan may pagsunod. Oo naman, dapat may pagsunod. Given na yon. Paano pag hindi nakasunod? Yun ang tanong Totoo ba? Minsan di tayo nakakasunod? Totoo naman. Kaya yun ang sinasalo ni Paul. Given na tayo po ay susunod. Yan na po ang puso natin, binago na ni Kristo. Paano pag hindi nakasunod? Ito po ang dinidil ni Paul. Grace pag nakasunod, grace pa rin pag hindi ka nakasunod. Dati, blessing pag nakasunod ka, curse pag hindi ka nakasunod. But that's under the law. Under grace, it's grace, grace, and grace pa more. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Talaga mapapapuri ka sa Kanya. That would be what worship would mean. Thank you, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa akin. Amen? It's really amazing grace. You will be amazed. Amazing talaga. Diba? So, meron pong pagsunod. Pero dapat, ang reklamo mo hindi ganyan. Hindi dapat, grace na naman. Dapat sabihin mo, salamat sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, napakabuti mo. Alright? Huwag tayo magreklamo sa kabutihan ng Diyos. Yun na siya Talagang mabuti ang Diyos. Amen po ba? Praise God. So, ito po ang pagmamahal ng ating Ama sa atin. Saint ka pa rin, saved ka pa rin. Alright? At sanctified ka pa rin, anak ka pa rin ng Diyos. Tayo man ay magkasala o magkamali. Tayo man ay hindi pa nagbabago sa ating mga ilang mga behavior, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? And based on the promise of God, they are made holy regardless of their outer performance, regardless of their conduct. Kaya safe po si Paul na tawagin silang sanctified, saints. Alright? So, if that is how God sees the Corinthians, makinig, ganyan din ang tingin niya sa mga Imosenians. Amen? Imosenians. Imosenyo. Okay? Yan din ang tingin niya sa FCI. Sa mga believers of Jesus. Saint pa rin kayo. So we are learning from the letter of Paul to the Corinth. One of the worst kinds of church. Kung saan nandun na lahat ng carnality. No? Lahat ng gawain ng laman nandun na. Kaya matututo tayo na maski ganon, saint pa rin pala. Maski ganon, ako pa rin pala ay sanctified, made holy. Yes. Hindi ibig sabihin umabuso ka, ang ibig sabihin magpuri ka sa Kanya. Amen po ba? Ma-amaze tayo sa kabutihan ng ating Diyos. And so that answers our question, how to deal with other believers, yes, with other believers, with other churchmates, with your children, na alam mo, Kristiyano, pero bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Amen! Anong sagot? Biyaya pa rin. Biyaya pa rin. May pagtuturo, pero nakalakip ang biyaya. Amen po ba? Ang tawag po doon, gentle restoration. Sabihin natin lahat, gentle restoration. And you do this by reminding them of who they are in Christ. Kaya sabi ni Paul, mga sanctified, mga saints ng Panginoon. Anong ginagawa ni Paul? Nire-remind niya, hello, you are saints. Hello, you have been made holy.
Diba? Ikaw naman, nga pala, no? Dami ko nagawang mali. Holy nga pala ako. Amen? Alright? So, sa totoo lang po, mas madali ang magalit. Mga magulang, alam na this. Mas madali ang magalit sa anak. Diba? Magpadala ka lang sa emosyon mo. Magpadala ka sa sitwasyon. Ay, ang taas ka agad ng boses mo. Amen po ba? Pero iba ang renewed ang kaisipan. It takes so much when you act on a fault or a sin or a mistake with a renewed mind. Mas kalma ka. Mas maiintindihan mo siya. Mas maririnig mo siya. Kasi pag sa galit ka lang nagpadala, galit mo lang naririnig mo. Amen. Mga magulang, mga kapatid, this is how we deal with different situation. Na nakakataas ng presyon, pero pababain nyo ang presyon nyo. Amen. Back to 1:20:80. Amen. Huwag nyo nang pataasin kasi. Walk according to the renewed mind. Ano ang renewed mind? Alalahanin mo kung sino siya sa'yo. Alalahanin mo kung anong ginawa ng Panginoong Kristo para sa Kanya. Na yung anak mo, pahiram yan sa inang Diyos, ikaw mangangalaga dyan, alright? At ayusin mo with gentle restoration. Amen? Hindi tadyak, hindi batok. Amen? Alright? Kundi magandang pakikipag-usap, papaalala nyo kung sino sila kay Kristo Jesus. Sabihin natin ulit, gentle restoration. Okay? So, it takes a person with a renewed mind to respond with gentle restoration and grace. Okay? Malaking shifting of the mind yan, di ba? Malaki po. So this has to be heard, no? So Paul reminds them of their unity in Christ. Tayo'y tinawag na saints with all who are in every place call on the name of Jesus Christ. Lahat tayo, tinawag tayo mga saints. So anong ginagawa ni Paul? Paul is bringing up unity. Bakit? Kasi i-deal niya yung division sa church. May division sila sa church. Kaya sabi niya, tandaan nyo, magkakasama tayo. Lahat tayong tumatawag kay Kristo. Diyos mo, Panginoon ko rin. So Paul is reminding them of their unity. Okay? And si Sosthenes siguro nagugulat. Sobra kasing grace ni Paul. And where did Paul get this? Tandaan nyo, though Paul is the one dictating the message to Sosthenes para isulat, but this is Holy Spirit inspired. Sabihin natin lahat, Holy Spirit inspired. Kung pwede lang sabihin ni Sosthenes, Paul naman, Lord lang siguro natin, baka hindi nila Lord. Kasi mga ugali niyan sa Corinthians, mga palalo. Lord lang natin siguro. Pero hindi, isulat mo yan Sosthenes, yan ang galing sa Holy Spirit, kaya yun po ang sinulat ni Sosthenes. Okay? Kaya alam niyo po, yung sinasabi nilang, if the Lord is not Lord of all, sino nakarinig noon? Then He's not Lord at all? That is wrong. That is wrong. Narinig niyo po ba yung kasabihang yon? If the Lord is not Lord of all, He's not Lord at all. Ibig sabihin, kung yung kaperahan mo, hindi si Lord yan, hindi si Lord ang nasusunod sa'yo, hindi mo Lord si Jesus. Grabe, condemnation yon. Kung sa pamilya mo, ikaw ang nasusunod at hindi si Lord, hindi mo naisuko kay Lord yan, hindi mo Lord si Lord. Yun na sinasabi. Ikaw naman, condemn ka. Ay, sige Lord, lahat isusuko ko. 1 week after, bumalik na naman. O hindi mo na naman Lord si Lord. That's a very condemning teaching. The Lord is Lord. Always. Because you believe He is Lord. Hindi nawawala ang Lordship ni Jesus sa'yo. Because He's the one keeping you and He's the one maintaining you. Hindi tayo nagme-maintain sa Panginoon. Amen po ba? So, we see that He is a merciful God. And not only that, a faithful Father. A faithful God to all of us. So again, nilista po ang kanilang problema dito. No? Maliit at malaki, makikita natin.
Alright? Pero una na dito yung division. So let's see how Paul deals with the division. 1 Corinthians 1:3-9. Tingnan niyo naman, grace after grace ang words ni Paul. Tandaan niyo, Corinthians kausap niya, grace to you and peace from God our Father. Paul, hindi ba dapat galit at disiplina galing sa Diyos Ama? Hindi po. Biyaya galing sa ating Diyos. Kapayapaan galing sa ating Diyos. That's not something that you will expect kung correction ang ibibigay ng isang tao. Tama po ba? Di ba sasabihin mo, umanda ka, dadating si mami mamaya. O, di ba gano'n yun? Takot na yung bata, di ba? Pero si Paul, grace and peace to you from God, our Father, and our Lord Jesus Christ. Ito pa sabi niya, tingnan niyo, puro grace. That you were enriched in everything by Him. So pinapaalala ni Paul, hindi nyo ba naalala? Actually, walang ganong pagtanong eh. Sinasabi niya na, enriched kayo. You are rich by Jesus in all utterance and all knowledge. Ano pa yung susunod? Sabi pa niya, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Nakumpirma yung testimony ni Jesus sa inyo. So that you come short in no gift. Wala kayong pagkukulang at hindi kayo kulang-kulang. Alright? Eagerly. Ito kayo sabi niya, Corinthians, you are eagerly waiting for the revelation para makita na natin si Kristo, the revelation of Lord Jesus Christ. Tingnan niyo pa to Who will, si Jesus Christ daw, who will also confirm you, Corinthians na ang sasama ng ugali, He will confirm you that to the end, hanggang sa dulo that you may be what? Blameless. Corinth, blameless. Paul, alam mo naman yung report, di ba? Alam mo naman kung anong ginawa nila, matitindi. Hindi maliit na bagay. Pero sabi niya, in the day of the end, the Lord will confirm you blameless. Blameless. Bakit? Dahil sa dugo ni Kristo na siya naglinis sa bawat mananampalataya niya. Powerful, powerful blood of Jesus Christ. Now, does that cause you to, aabuso na ako. Sister Myla, mamaya! Sugol tayo! Ganun ba? Hindi ba hindi? Sabi mo, salamat Panginoon. Grabe ka. Grabe ang pagmamahal mo sa amin. It will cause you to have an awe of God. Not to sin all the more, but to say no to sin. Sin no more. Yun po ang epekto ng biyaya at ng kabutihan ng Diyos. Look at this. God is faithful. Yan po ang words ni Paul sa Corinth. God is faithful. Tapat sa inyo ang Diyos. Maski hindi kayo tapat, pero ang Diyos laging tapat. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kaya tapat ang Diyos. Kaya hindi ka umaayon sa kalooban niya, tapat pa rin ang Diyos. Amen? Hindi ka umaayon sa Kanya, di huwag na. Bahala ka sa buhay mo. Hindi yung ganun ng Diyos. Tapat siya, magkasala ka man, dahil He cannot deny Himself. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. And everybody says, Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat aming Diyos. Woo! Thank you, Lord. So, again, we can comment and comment again. Tawagin mo bang blameless ang mga Corinthians? Di okay na tayo. Praise God. Matitindi po ang Corinthians. Para tawagin silang blameless, hey, blameless din tayo. Di ba? And, sumasama sila sa prostitutes. Kasi mga bagong Gentile turned Christian sila. Kaya minsan, yung iba pumapasok pa sa temple ni Aphrodite. At sumasama sila sa prostitute. Alam na po natin yon, no? So, dapat siguro sinasabi ni Sosthenes, Paul, dapat sabihin mo sa kanila, sa impyerno ang patungo nyo pag hindi kayo nagbago. Di ba yun? Medyo may dating yon. Pero hindi yun ang sabi ni Paul
Hindi sinabi, hanggang dulo, blameless kayo. Grabe. Grabe. Ako nagagrabihan talaga ako eh. Para sa akin, kung ako magsusulat nito, pag kayo hindi nagbago, hindi ko kayo makikita sa langit. Di ba? Sarap sabihin gano'n. Para matakot, di ba? Pero hindi eh. To the end, blameless. At hindi po totoo na pag ang tao, ang believer ay nagkasala, ay pupunta sa impyerno. Hindi po totoo yun. That's a big lie, no? Why? Because Jesus paid our sins. Amen. Kaya talagang pupurihin mo ang ating Panginoon. Now again, Paul did not rebuke them in that manner. Hindi niya sinigawan, hindi niya pinatawan ng disiplina, wala po siyang ginawang ganon. Pwedeng magalit yung mga tao kay Paul. Paul, asa naman ang disiplina? Para ka naman walang leadership dyan. Biyaya pa rin. Para ka naman babae kung ano. Di ka man lang magkaroon ng, anong tawag sa kanan? Kamay na bakal. Di ba? Dapat pa mga ganyang klaseng kasalanan na kamay na bakal na. Di po. Grace and peace. God is faithful to you. Corinthians. Amazing talaga. Ako talaga nabangga ako eh. Hindi po disiplina, kundi biyaya at kapayapaan ang binigay niya galing sa ating Diyos. And look, sabi pa niya, I thank my God always for you. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa inyo. Nakuha pa niyang magpasalamat. Alright? So, pwede tayo magreklamo sa style, sa leadership style ni Paul. But let me tell you, Paul is just coming from the grace of God that he has received. Puro biyaya lang natanggap ni Paul, kaya ano lalabas kay Paul? Biyaya rin. Amen? Pero kung nakakatikim ka ng judgment na hindi naman galing kay Lord, alam ko minsan may naririnig kayong ganito, kasalanan niya, ba't mo ginawa yan? Kristiyano ka pa naman? Nagawa mo yan? Tandaan niyo to, hindi yung boses ng Holy Spirit. Boses ng kaawayan. Because the devil is the one who accuses the brethren day and night. Araw-gabi, wala pong ginawa ang kaaway, kundi i-condemn kayo. So ang naririnig nyo, pag may condemnation, anong klaseng Kristiyano ka? Bakit mo nagawa yung kadiri ka? Kristiyano ka pa man din, tagal mo ng leader sa church, nagawa mo pa yan? Hindi po si Lord yan. That is the enemy trying to condemn you. Pero huwag ka magpa-condemn. Sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I have been blood-bought. I have been washed by the blood. I have been redeemed by the precious blood of Jesus. Malinis na ako. Santo ako. Amen? Made holy in Christ Jesus. Amen po ba? What is important is, do you believe in Jesus? And all this benefit is yours. Kaya nagtataka ako, ba't ayaw pa maniwala ng iba? When all it takes, it's not your conduct, it's about believing in Jesus. Yung conduct mo, susunod na lang yan eh. Yung behavior mo, susunod na lang yan. Dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos, nakita mo, tanggap ka ng Diyos, ano ka pa man. And then the changes will happen. Amen? So, the key here is, kaya po nasasabi ni Paul ito, dahil sa biyaya na natanggap niya, at alam din niya natanggap ng bawat believer of Corinth. Ang alin? Ang biyaya ng Diyos. So, ang key dito is, the grace of God given to you by Christ Jesus. Okay? So kung biyaya ang binigay sa mga Korinto, mga taga-Korinto, ano naman ang karapatan ni Paul para parusahan sila at bigyan sila ng maanghang na salita? Wala siyang karapatan. Biyaya nga ang bigay sa kanila ng Diyos. Tapos ikaw, ibang klaseng pananalita ang gagawin mo? Kontra na kayo ni Jesus. Are you seeing this? Alright? Ang sabi pa niya that you were enriched in everything. Alright? At saan ba nanggagaling si Paul? Alam ni Paul yung nangyari doon sa woman caught in adultery. This was sexual immorality. And yet, ano sabi ni Jesus? I condemn you.
Ikaw na adulterer. Yung ba sabi ni Jesus? Hindi. Sabi niya, has no one condemned you? I neither condemn you. Go and sin no more. Kaya doon po din galing si Paul. Biyaya din po ang binigay niya sa mga taga-Korinto. Amen? Sabi pa dito, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come no short in gifts, eagerly waiting for the revelation of the Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end. Hanggang dulo yan. Blameless ka. Okay? Hindi po kinuha ni Lord ang karamihan ng ating kasalanan. Sabihin natin lahat ng kasalanan. Hindi siya nagtira ng dalawa. Okay? Hindi siya nagtira ng isa. Lahat ng sala mo, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise God. So dapat talaga wala tayong katakot-takot na humarap sa ating Diyos at tumanggap sa Kanya dahil lahat ng sala natin bayad na. Amen po ba? Bayad na lahat sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus! Woo! Thank you, Lord Jesus. Alright? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Alright? So tuloy natin. Tuloy-tuloy po ang biyaya na lumalabas sa bibig ni Paul. Dapat galit pero walang galit. Alright? Dapat inis, walang inis. Puri-papuri ang galing sa Diyos, no? So, biyaya, biyaya, biyaya. Ulit sabihin natin, gentle restoration. Okay? But why, Lord? Bakit kailangan gentle? Alright? Corinthians don't deserve it. Well, that is exactly what grace is. It's unmerited favor. It's undeserved favor. Pag yung anak mo nakakuha ng 100, nilibre mo sa Jollibee, alright? Hindi po grace yon, deserve niya yun eh. Reward yon. Pero pag nakakuha siya ng 1/100, nilibre mo pa rin sa Jollibee. Anong tawag doon? Grace. Kaya ilibre nyo pa rin ang anak nyo. Grace. Amen? Tapos turuan mo habang kumakain kayo ng Jollibee. O, di ba ang saya ng anak mo? Ang bait talaga ng nanay ko. Ang bait talaga ni daddy. Nilibre pa rin ako. Matututo yung anak nyo dahil sa biyaya ng ating Diyos. Amen? Praise God. Okay, so that is our God. That is grace. That is gentle restoration. May natututunan po ba tayo? Okay, 1 Corinthians 1:10-13. Sabi po ni Paul, tingnan naman, bait talaga ni Paul. Hindi, biyaya to ni Lord. Now I plead with you, brethren, nakikiusap ako sa inyo. Diba? He was even pleading. Gusto mo lang sabi, hampasin mo na, Paul. Diba? Sigawan mo, Paul. Hindi si Paul. Biyaya ang natanggap niya sa Diyos, biyaya din bibigay. I plead with you po, plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. That there be no divisions among you. Huwag na kayo mag-divide, di ba? At sabi pa dito, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. No? Yung mga desisyon nyo, magkaisa kayo, huwag kayo mag-iwa-hiwalay. For it has been declared, ito na yung report. It has been declared to me concerning you, patungkol sa inyo, my brethren, by those of Chloe's household. Ito po yung church, sa bahay ni Chloe, na pastora. That there are contentions among you. Nag-aawayan kayo. Anong pinag-aawayan nyo? Kung sino daw ang pastor nila, kung sino daw nagbaptize sa kanila, yun ang pinag-aawayan nila. Sabi ni Paul, now I say this, that each of you say, I am of Paul, I am of Apollo, or I am of Cephas, si Cephas po si Peter, or I am of Christ. Sabi niya, is Christ divided? Hindi naman hiwa-hiwalay ang Diyos Hindi naman hiwa-hiwalay si Kristo. Was Paul crucified for you? Sabi niya, ako ba ang naipako? Hindi naman ako nagligtas sa inyo. Bakit yung pinag-aawayan kung kay Paul ko kayo, kay Peter kayo, o kay Apollos kayo? Si Jesus ang namatay para sa inyo. Kaya lahat tayo kay Jesus. Amen? So yun po ang pinag-aawayan nila. May division po, no?
Or were you baptized in the name of Paul? So wala pong binaptize si Paul, ilan lang mga tao ang binaptize niya. So what he's saying is, hindi importante kung sino nagbaptize sa iyo. Si Brother Mel ba? Si Sister Nanet? Si Sister Sally ba? Hindi importante yan. Ay hindi, ako kay Pastora, ako nagpabaptize. Hindi importante yan. Ang importante, we are baptized in the name of Jesus Christ. Amen? So, sabi niya, wag na nating gawa ng issue. Wag na tayo magkaroon ng division. Alright? So, contention and division is number 1 in the list. Alam niyo, kung yan na pag-aawayan nila, marami pa silang pinag-aawayang iba. If you are divided, kung sino yung pastor mo, kung sino yung nagbaptize sa'yo, marami pa sila ibang division. So, Paul was dealing with division. Sabi niya, magkaisa tayo. Sabihin natin lahat, Ayan, yung iba hindi nyo na alam yon. Sino hindi na nakakaalam nun? Ay, hindi mo na alam yon? Ay, alam pa niya. Okay, may edad ka na pa. Magkaisa tayo at magsama. Diba? Huwag tayo mag-divide sa mga bagay na lahat tayo kay Kristo Jesus. Alright? Any reason for division in the church is wrong. Because Jesus Christ has made us one in Him. We are in union with Christ Jesus. Alright? At para magkahiwalay lang dahil sa kulay ng kurtina, sa kulay ng pintura, abay, napakaliit na bagay niyan para mag-away-away tayo. Amen! Praise God. So, magkaisa po tayo. Di importante kung sino nag-share sa inyo, kung sino nag-baptize. Alright? Ang importante, we are one in Christ and we are one in God. Alam nyo ba, yan po ang prayer request ni Jesus sa ating Ama. At kalooban din niya ng Ama, kaya binigyan niya niyang kasagutan. Tingnan nyo po sa John 17:20-23. Sabi ni Jesus, siya po ay nananalangin. Ito yung pinakamahaba niyang panalangin. Basahin nyo, napakaganda po ng prayer ni Jesus. Patungkol po to sa mga disciples niya at sa atin. Sabi niya, I do not pray for these alone. Ito mga believers ko ngayon, yung mga disciples ko. But also for those who will believe in me. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Yung sa mga maniniwala pa, pinagpe-pray na tayo ni Jesus nung paman. Sabi niya, who will believe in me through their word, that they all may be what? One. As you and the Father, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us. Okay? And then sabi dito, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one. Sabi natin lahat, be one, just as we are one. So kung gaano sila in unity, ganon din tayo should be in unity. Okay? I in them and you in me, that they may be made perfect in one. That the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Amen? Kung bakit tayo in unity with Christ, because gano'n na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Parang kung gano'n niya kamahal si Kristo, gano'n din tayo kamahal. That's why now we are in unity with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Maliwanag po ba yan? Yan ang panalangin ni Kristo at yan ang sinagot ng ating Ama. Pumayag siya na tayo makiisa, pagbuklo din kay Kristo Jesus. Amen po ba? So, division among the brethren, are you the brethren? Is a no-no. Hindi tayo dapat nagdidibisyon. It is contrary to the will of God and to the prayer of our Lord Jesus Christ. Okay, now, I understand preference. Sabihin natin lahat, preference. Iba po yan sa division. Ang preference ay ganito. Ay gusto ko sa worship team ako sasali. Yung isa naman, ay gusto ko sa ushering ministry ako. O hindi, magaling ka naman kumanta sa worship. Hindi, mas gusto ko sa ushering. Ano tawag doon? Preference niya. We respect preferences. Amen? Hindi po division yan. Preference. Even God respects your preference. Amen? Kasi anong tawag doon? Free will.
Will mo yan kalooban mo yan. Maski yan nire-respeto ng Diyos. Alright? So okay lang po ang preference, no? Sabi ng iba, sabi sa akin isang sister, Pastora, gusto ko talaga magturo si Zach. Pastora, wag ka ma-offend ha. Gusto ko talaga. Sabi ko, praise God! Tuwan-tuwa rin ako. Sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, hindi lahat madaling tanggapin yung anak. Alam niyo ba yon? Sa ibang churches, hindi madaling tanggapin yung anak. Si Joel Austin, yung anak niya, nag-preach. Hindi masyado tinanggap ng tao Pero sabi ko, wow, thank you Lord. At yung anak ko tinanggap naman ng tao kasi may calling naman yung aking anak. Amen po ba? So praise God. I rejoice in that. Sabi niya, uy, Pastora, huwag ka ma-offend sa akin. Ay, hindi ako na-offend. Sanay na kami dyan ni Pastor Mike. Panahon pa ni Pastor Mike, ganyan na. Ay, gusto ko si Pastor. Gusto ta Pastora. Hindi ko kasi masyado si Pastor. Ay, okay lang yan. Preference lang po yan. Sabihin natin ulit, preference. Pero hindi ho division yon. Preference lang. Okay lang yan. Dapat masanay kayo sa preference. Pag hindi kayo, kunwari, Sister Dudes, sama ka sa sayaw. Pero Brother Mike, huwag ka muna sumali ha. Dapat okay lang yun. Kasi, preference lang yan. Hindi naman yun ang judgment sa'yo. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka magaling sumayaw dahil magaling sumayaw si Brother Mike. Pero ibig lang sabihin, preference lang So tanggapin natin ang mga preferences. Amen! Huwag, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka agad ma-offend. Preference lang yun Di ba? Praise God. Naiintindihan po ba natin? So ako po, masaya ako na prefer nyo si Zach. Okay sa akin yan. Thank God. Di ba? At okay din sa akin yung nagpe-prefer sa akin. Thank God. Ganun lang po yun. Kasi choices lang yan. Lahat ng tao, iba-iba ang preference. Amen! Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag ma-offend. Ayan, okay. So maturity lang yan Maturity lang talaga ng kaisipan yan. Okay? So, pagka ganyan po tayo, makinig, importante to, mapapanatili natin ang unity sa church. Kasi hindi ka ma-offend Ay, hindi mo ako gusto kasama ngayon sa ushers. Ay, okay lang. Preference mo lang naman yan Amen! Yung iba kasi hindi lang sinawag, nako, galit na. Hindi na umattend sa service. Bakit? Kasi hindi ako sinama. Ganun. Hindi tawa kayo, pero totoo yan. Totoo? Totoo. Nangyayari yan. Pero dapat sabihin mo, ay, preference niya lang yun. Okay lang. Yung iba naman gusto ako. O di ganun lang. Diba? Ikaw ba lahat ng damit mo, prefer mo suotin sa araw na yun? Hindi. Namimili ka ng gusto mo. Yun lang yun. Nasa mood mo lang yun. O nasa, gusto ko lang, itong araw na to. Ganun lang. Pero para isama ng loob mo, diba? Yan na, dyan nag-uumpisa yung division, sakitan ng kalooban, samantalang preference lang naman yun. Amen! I'm helping you, wala akong pinapatamaan, may mga alam ako sitwasyon nyo, pero wala akong pinapatamaan kasi this is something that happens in a church. Pag hindi nyo naintindihan ang preference, lagi kayo ma-offend. True? Pero kung naintindihan nyo, preference lang yan, okay lang yun. I'm fine. Si Lord ang pinunta ko dito. Prefer naman ako ni Lord. Amen? Alright. So, tandaan nyo to. Napaka-importante to. Kala nyo maliit na bagay to, pero it can split a church. At yun ang nangyayari sa church in Corinth. Naghihiwa-hiwalay na sila. Para lang sa, ako dito kay Paul, pare-parehas naman kay Kristo sila. O tayo dito, ako sa ushery, kayo dun sa pare-pareho namang gawain ni Lord to. Mag-aaway pa ba tayo? Di ba hindi na kailangan? Now I know this is a small thing for those who are not involved. Nako, pero pag nasa loob na kayo, minsan may ganyan. And you just have to understand, these are just preferences. Hindi ka lang nakamayan, hindi dahil ayaw sa'yo. Amen. Nakita niya lang yung isa, ay okay, doon napaling Ganun lang po yun. But don't take it to heart na ma-offend kayo at ayaw nyo nang bumalik dahil lang hindi kayo nakamayan, hindi kayo napili. Amen! So division, look at this, is from the devil. Division is ungodly. Unang humiwalay at ang source ng hiwalayan, kaaway. Siya ang unang humiwalay sa Diyos. Amen. Sinama pa. Ito pa ang mahirap sa dibisyon. Nang dadamay pa. Alam mo ba, ganito ginawa sa akin. Ganyan. Ay di sumamat. Ay, ganun ba talaga? Oh, that's very foolish.
It's borrowed offense. You don't need that in church. We're here to receive from the Lord. Amen. So, it's ungodly, it's from the devil, it originated from the devil, nang damay pa ng 1/3 ng heaven. Amen? 1/3 of the angels came with Satan, with Lucifer. Division yon. Kaya pag ikaw, nag-uumpisa ka mag-divide, nako, alam mo na ako saan galing yan. Huwag na kayong magpadamay sa ganyang klaseng spirito, dahil spirito po yan. Okay? Now, iba rin po I still have time, ang distinction sa division. Distinction is seeing the differences and respecting them. Distinct. Diba? But division is seeing the differences and not respecting the difference. Okay? Example, sa FCI, ganito ginagawa namin. Sa JIL, ganun ang ginagawa nila. Oh, we respect that. Magkaiba, iba ang government nila, iba ang style. We respect that and we respect ours. Hindi yung, ay, ba't sila ganun? Ay, walang kwenta. Yun po, hindi, division po yan. Lahat tayo nakapaloob kay Kristo. Amen po ba? Are we getting this? Distinction lang po yun. Distinction, preference, pero hindi division. Okay? So we respect distinction. Iba ang gawain ng kamay sa paa. Huwag mong pipintasan ng kamay dahil iba ang ginawa niyo sa paa. Amen? Alam mong gumapang din ang... It's so crazy to compare different parts of the body. Right? So, ganun din po sa kapwa natin. Iba lang talaga. Okay? So, are we learning? Malapit na po ako matapos. So, ganito po ang pag-deal ni Paul sa division. Anong ginawa niya? Pinapaalala niya, isa tayo kay Kristo. Nakabuklod tayo kay Kristo. Huwag na kayong magdibisyon. That's the way you correct these kinds of things in the church and also in the family. Sa family, yung isang gastador, anak, di ba meron tayong plano na magbabakasyon tayo? Oh, tipid-tipid muna, paalala nyo lang. Kung ano ba yung goal ng family? Anak, di ba may plano tayo, pupunta tayong Boracay, kunwari lang, Boracay, o Palawan. O, sabi natin, magtitipid tayo, o, patayin na yung ilaw, patayin na yung patayin na, you have to remind them of the goal of what we are together as a family. Amen? Hindi yung sinigawan mo na lang lahat. Tapos, bakit kaya tayo sinigawan? Diba? Paalala nyo sa kanila kung ano yung napag-usapan nyo. Ganun po ang ginagawa ni Paul. Paul is reminding them what Jesus Christ has done for them and who they are in Christ Jesus. Amen po ba? So, itigil po natin ang division, tayo magmahalan, tayo magbuklod kay Kristo Jesus. Pinagbuklod na tayo, umayo na lamang tayo. Amen po ba? So, ang sabi niya, we are in fellowship with Jesus Christ. So instead, makita natin ang fellowship natin kay Kristo. Brother Bob, tapos na ako. May natutunan ba kayo? Huwag daw tayo lumakad sa dibisyon tulad ng nilakaran ng mga taga-Korinto. Yun ang una nilang pagkakamali, which is causing the problem in the church in Corinth. And yet, in spite na matindi po yung problema na yun, hindi po maliit na bagay yun. Baka kala nyo maliit na bagay. Hindi po. Nakakasira po yan ng samahan ng isang sambahan. Kaya yun ang inuna ni Paul na i-deal. Magkaisa tayo sa ating Panginoon. We are already in Christ Jesus. And this is true for us also in our businesses, in our families. When we discipline our children, use gentle restoration, biyaya, at pagkakaisa natin kay Kristo Jesus. Amen po ba? Sabihin natin lahat, gentle restoration. Sabihin natin lahat, biyaya. Sabihin natin, magkaisa kay Kristo Jesus. Yan po ang kalooban ng ating Diyos para sa atin. Amen? Nakita na natin na inaayos to sa Korinto. Makita din natin na ito dapat ang ating nilalakaran bilang church, FCI, Faith Center Imus. Lakaran natin ang biyaya ng Diyos,
ang pagkakaisa sa ating Diyos. At let's enjoy it. It's good to be in unity. Kaya nga sabi doon sa kanta natin, oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Why? Because there is a commanded blessing. Gusto po ba natin yon? Blessed na kayo, may commanded blessing pa. May commanded blessing pa kung saan tayo nag-gather, amen, in unity in Christ Jesus. Amen? So, let's receive that commanded blessing right now. Father, we thank you. As we hear your word, Lord God, we believe that we are in unity in Christ Jesus. For this is your prayer for us, Lord, that we be one in Jesus, that we be one in you, our Father God. Maraming salamat, Panginoon. And we, by your grace, Lord God, will walk this way, Lord God, loving one another, enjoying each other, Lord God, not being offended, Lord, but understanding that there are preferences. We thank you, Lord God, for giving us so much grace. At dahil sa abundance of grace, Lord, na natanggap namin, biyaya din po ang ibibigay namin sa iba. Tumatak ito sa aming puso't isipan, Panginoon, na biyaya ang aming natanggap, biyaya din ang aming ibibigay sa iba. We bless you, Father God, and we give you all praise in the name of Jesus Christ. And everybody says, amen and amen. Come on, let's bless the Lord. Praise God. So yan po ang panimula, introduction lang po yan of the Book of Corinthians or Epistle of Corinthians. We will learn so much more. How to deal with sexual immorality in the church. How to deal with, idol worship. Ang idol worship, hindi lang pagsambayan sa mga santo, di ba? Kundi sa mga ibang bagay. Okay? So those are what we are to expect. Okay? So, did we learn something? Na-bless po ba tayo? Sa biyaya ng Diyos. Grabe ang biyaya ng Diyos sa atin, di ba? Maski tayo may pagkukulang, siya ay tapat sa atin. Sabihin natin lahat, tapat ang ating Diyos. So, in our giving today, you can get one of these envelopes. It's grace giving time. Sabihin natin lahat, grace giving time. And alam niyo po, I want to share something with you. Alam niyo po, ang pagbibigay ay galing sa puso. Right? At galing sa puso reveals our heart for the Lord, no? And may nabanggit din po, I mentioned this last week in Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So kung saan daw mo ilalagay yung treasure mo, doon sumusunod ang puso mo. Okay? Sumusunod eh. So, hindi po baliktad. Hindi po kung saan ang puso mo, doon sumusunod ang treasure. Hindi po. Kung saan mo nilalagay ang treasure mo, sumusunod ang puso mo. So maganda po yan na pananda sa atin, no? Kung gusto nyo malaman kung saan ang puso nyo, tanong nyo yung sarili nyo, saan kaya ang treasure ko? Sa SM ba napupunta? O sa church? Di ba? Bakit, ito tanong niyo sa sarili niyo, bakit madaling maglabas ng 1,000 sa SM, pero pag sa church, hindi makapaglabas ng 1,000? Tanongin niyo nga yun. Amen. Doon sa iba naman, ang kakayanan nila, of course, it's relative to your ability. Bakit sa labas, kaya ko bumili ng 50 pesos, pero sa church, hindi ko kaya magbigay ng 50 pesos? It's relative, of course. Kung estudyante ka, baka 10 piso, 20 pesos, But why is it so hard to give sa church ng 1,000, 5,000, pero pag nasa SM ka, ang dali ilabas? Bakit kaya? Hindi kaya andun ang puso mo? So, it reveals your heart. So, the Lord wants me to share with you that our giving is from our hearts. So, let me read 2 Corinthians 9:7. It says, so let each one give as he purposes in his mind. Yun ba sabi? In his heart. It's a heart thing. Not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So, ang pagbibigay po talaga ay galing sa puso, no?
At, maski nandito tayo sa church at wala pong pinababayaran sa inyo, lahat po dito ay libre, di ba? Libre po ang salita ng Diyos, libre po ang biyaya, ang kapayapaan na naririnig natin. Libre lahat po. Binayaran lahat yan ni Kristo, kaya po libre. Lahat po yan. Tingnan niyo po lahat ng libre. Pati good health, pagpapala. Lahat po yan libre. Kaya libre yan kasi binayaran na ni Kristo Jesus. Pero, pansinin din natin kung bakit ang hirap magbigay sa church kung saan ang dami mo namang natanggap. Pero pag sa SM, bumili ka lang isang blouse, grabe, 500, 700, 1,000, ang mahal, pero dire-diretso bigay mo. Is it because we see that of worth more than what we receive here in church? So think about it. Kasi minsan naliligaw yung values natin. So, of course, that is relative. If you're a student, that 1,000 is too much for you. But let us see the worth we are receiving and yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Does it reflect in my giving? Or barya ang nabibigay ko, pero sa SM, alright, talagang thousands na ang nabigay ko. Just reflect upon these things. But remember, when you give, let each one give as he purposes in his heart, galing sa puso, not grudgingly or of necessity. Why? For God loves a cheerful giver. Amen po ba? Mag-isipan po natin yon. Let the Holy Spirit lead you in your giving today. Give cheerfully, willingly, generously, as you see all these things that we receive more worthy than one we receive in the world, in the material things. Let your Spirit dictate to you. Not the world, but the Spirit of God. Taas po natin ating mga kaloob sa Panginoon. And let's give today. Father, we thank you that as we give today, we give from our heart. We value the Word, Lord God. We value the brethren. And we value you as our provider. And that's why we give, Lord God. We give generously and we give cheerfully today. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala na natatanggap namin as we come in this church, Lord God. All the teachings, all the grace that we receive, Lord God. And this, Lord God, is my giving today. We bless you, Father God, for all the things you have done for us. We bless you, Lord, for the great love you have given us. And we thank you, Holy Spirit, for leading us today. And this we pray in the mighty name of Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, bless the Lord. I hope that spoke to you. Hallelujah.